na kapag ang puso ang sinusunod natin, magkakagulo talaga ang mundo. Actually, nagkakagulo na nga po ngayon. So, the heart is deceitful. Bukod pa dyan, sa Proverbs 14, verse 12, buksan po natin yun. Kawikaan, chapter 14, verse 12. Makibasa po sa Tagalog. Maaari sa tingin mo ang daang itinatawag mo ay tuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Maaari sa tingin natin na tama yung ating habang sa English, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Laging sinasabi sa akin ng Pastora Never, nung ay bata-bata pa. Nagtabanggit ko na rin sa iba dito, maraming namamatay sa akala. Akala ko kasi, magaling kasi kami nun, kami magkakapatid. Akala ko po kasi ganyan eh. No? At laging sinasabi naman Pastora Never, maraming namamatay sa akala. At ganun ang ating ginagawa pag sinusunod natin ang ating puso at isipan. Akala natin ito'y tama because it feels good. Ang sarap kasi. Feeling ko kasi okay. Kung dun lang na kung ang mundo ay tumatakbo sa pagsunod sa mga feeling natin, ewan ko kung saan tayo pupunta. At sigurado naman, katulad sinasabi ng Biblia, when you follow that feeling law, yung pagsunod sa iyong mga feeling, mga damdamin. Sabi diyan, ang katapusan noon ay kamatayan. So ano ang pag-asa nating mga mangmang? Na laging iniisip na ang ating iniisip o ating mga pagkilos ay tama. Minsan pa nga ginagamit ang Biblia para ma-justify ang kanilang maling o akala nilang tama na gawa. Ano ang pag-asa natin? Ano yung dapat natin gawin para maituwid yung ating mga hakbang? Sa Proverbs chapter 3, at alam na natin ito, pero buksan pa rin natin. Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Pakibasa po. Wala ka ng puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa sariling karunungan. Lalahanin mo palagi sa lahat ng ginagawa at tuturo niya sa iyo ang tamang lunas. So, sa English, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. So, napakasimple. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag kang bumaling dun sa iyong sariling kaunawaan. May dahilan bakit sinasabi ng Panginoon ito sa Biblia. Na huwag kang babaling o huwag kang mananangan sa iyong sariling kaisipan. Dahil doon sa mga naunang verse na tinalakay natin, talagang ang ating kaisipan, ang ating damdamin, itutungo niya tayo sa kamatayan. Kaya hindi natin kailangan, actually, ito na isa sa pinakagasgas na verse. At alam kong, siguro naman lahat sa atin dito, pag binigyan ng pagkakataon na magsalita, nabanggit na yung verse na ito. Amen. Nabanggit na natin ito. At yung ibang nga, pag naririnig, Proverbs 3, 5 to 6, ayan na naman, trust in the Lord. Pero dapat maunawaan natin na itong sinasabing ito ay napaka mabigat. Kasi tatalikuran mo yung iyong sariling kaisipan, magkatiwalaan lang ang Panginoon. Kasi katulad yung sinasabi dito, hindi mo kailanman pananampalatayaan ang pagkakatiwalaan ng Panginoon kung pinagkakatiwalaan mo pa rin yung iyong sarili. Amen. Malinaw po ba yun? Isa pa. Hindi mo mapagkakatiwalaan ng Panginoon kung hindi mo pa kung lagi mo pinagkakatiwalaan ng iyong sarili. Kaya ang daming mga Kristiyanong hirap na magtiwala at manampalataya sa Panginoon kasi ang kanilang pananampalataya pa rin ay nasa sarili. Lagi naman silang nakikinig ng salita ng Diyos. Lagi naman natin silang kasama. Lagi naman nasa fellowship. Lagi naman nagtataas ng kamay, pero ang pagtitiwala ay laging nasa sarili. Kaya hindi makapagtiwala sa Panginoon. Kaya ang kanilang pagtitiwala ay
partial lang sa Panginoon. Meron pa rin sa kanila na sa kanilang loob na iniisip na kaya pa rin nila. Doon na pumapasok yung pagkakaroon nating lahat ng narcissistic mind. So in order to trust God at ma-direct yung ating hakbang, huwag tayong bumaling o huwag tayo umayon sa ating sariling kaunawaan. Malinaw po ba? Amen. Kaya pa dyan, in all your ways. Dito na tayo unti-unting babalik doon sa ating verse kanina. In all your ways, sa lahat ng ating hakbang, sa lahat ng ating pagkilos, acknowledge Him. Napakasarap na kapag ang ating lahat ng kilos ay nare-recognize. Amen? Amen. Na kapag nakita mo, ang galing mo talaga magluto Ang galing mo naman mag-drive. Talaga pag hinampas mo yung tambourine, nagpapalakpakan ng mga tao. Napakasarap na, talagang, meron pa sa mga pastor na, pastor, talagang, galing ng sinabi, talagang lumuha ako ng lumuha. Meron pa pastor, nung pinataw mo yung kamay nyo sa ulo ko, talagang lahat na ng kalangitan bumagsak sa aking katawan Kami naman mga pastor okay So, kaya naman dumating sa punto na may mga pastor na talagang, sige, baba ka. Sana akong nakaranas ng ganyan talagang binagsak, hindi na pinababa yung yung presensya ng Panginoon. Yung siya na mismo nagbaba sa napakasarap na i-recognize yung ating mga hakbang, ating mga desisyon. Na kapag narinig natin sa isang tao na, okay itong galing ng ginawa mo, okay yung ginawa mo. It's very uplifting, nakapagtaas ng self-esteem. Naiintindihan po ba? Amen. Pero, to be able to make our path straight, ano yung sabi doon? Yung sabi kanina, yung hakbang ng tao ay crooked, baliko-baliko, hindi pantay. To be able to make our path straight, kailangan nating i-acknowledge ang Panginoon. Unahin ang Panginoon in all our ways. Sa lahat ng ating mga pagkilos. Kaya ang daming mga pagkilos natin na lagi tayong nabibigo. Bakit? Hindi natin umuna ina-acknowledge ang Panginoon. Iniisip natin ito yung magdadala sa atin sa tagumpay, pero hindi. Kasi hindi mo muna in-acknowledge ang Panginoon. Pag sinabi natin i-acknowledge ang Panginoon, lalapit muna tayo sa Kanya. Dudulog muna tayo sa Kanya. Hingi tayo sa Kanya ng tulong. Amen. Amen. So in all our ways, we must acknowledge God. Pero masaklap niyan, kaya dito tayo nagkakatalo-talo. Pastor, tanggap ko yan. In all your ways, acknowledge Him. Pero dito na tayo nagkakatalo-talo. Kasi yung kaparaanan ng Panginoon, hindi yung puro fireworks and glitters and glamour. Hindi ganun palagi yan kaparaanan ng Panginoon. Akala kasi natin minsan, meron pa isa napatutuyan yung main character disorder. Pastor, ka ba? Nag-aral ka ba ng psychol? Meron tinatawag na main character disorder na lahat na kaisipan ng tao na ganito, buong mundo ay naikot lang sa kanya. Na parang ikaw yung bida sa planet Earth. Ganun. Na lahat ng bagay sa mundo umiikot sa. Di ba? Sino naman nakagaroon na ng ganun kay Simon? Parang lahat ay nasa pelikula. Basta hindi na kami kasya dito sa Earth, dinala sa Namek. Pero ang ganun na nakaisipan na Pluto. at iniisip ng Kristiyano that the ways of God ay puro and grande. Puro wow, grabe, ang galing. Pero hindi palaging ganun ang ways ng Panginoon. Kaya nga maraming ayaw manampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi sometimes the ways of God will take you through suffering. Amen. Will take you to trials. Will take you to problems. So teka lang, Panginoon, ito ba talaga yung hakbang na dapat kong daanan? Ba't nahihirapan ako ngayon? Kaya nga dito tayo nagkatalo-talo. Teka lang, baka hindi ata ito yung kalooban ng Panginoon kasi alam ko hindi niya ako pababayaan o hindi ka niya pababayaan, pero dadaan ka pa din dun sa pagsubok na yun. Amen. Dadaan ka pa din dun sa mga paghihirap na iyon. Dadaan ka pa din sa mga suffering na iyon. Sabi dun sa Isaiah
chapter 55, verse 8 to 9. Okay po ba? 55. Yan po, Isaiah 55, 8 to 9 po. Ibasa po. Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aming pamamaraan at ang pag-iisip sa inyo. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Gana daw kalaki yung pagitan ng ating kaisipan at pamamaraan dun sa kaisipan at pamamaraan ng Panginoon. Look up. Balik ulit natin yung look up na trending. Look up. Ay, paglabas natin yan, pagpunta natin sa ilog. Tignan nyo mamaya. Baka mamaya bigla may naglabasan. At ma-realize natin, ganun kalayo yung kaparaanan ng Panginoon sa kaparaanan natin. Ibang-iba. Kaya nga, nagpapasalamat kami sa Pastor Paul dahil murang edad pa lang ay tinigil na sa amin yung TV. Because the television feeds us in what we call na tama, na okay, na kailangan ay merong patayan muna para maging engrande yung iyong buhay. Kailangan merong ganito muna ang conflict para maging engrande, maging maayos yung iyong outcome. Pero hindi. Yung kaparaanan ng Panginoon ay iba sa kaparaanan natin. Hindi ko sinasabi na hindi kailangan umayon palagi sa kaisipan natin na may panahon na ini-intune tayo ng Panginoon sa kanyang kalooban. Pero hindi palagi sa lahat ng pagkakataon ay akala natin yun ang kalooban ng Panginoon. It's not fireworks and glitters and glamour or extravagant ways. Dadaan ka talaga sa maraming mga pagsubok. Amen. At narito na nga yung panahon na talagang dumadaan tayo mga anak ng Diyos. Habang pasama ng pasama, itong mundong pasama ng pasama, ito po yung nalalakaran natin. So suffering is sure. Yung mga pagsubok ay sigurado dadaan talaga tayo sa mga tensyon. Pero hanggat sinusunod natin ang ways ng Panginoon, siguradong dadali niya tayo sa tagumpay. Amen. Amen. Hanggat sinusunod natin ang kaparaanan ng Panginoon, siguradong dadalhin niya pa rin tayo sa tagumpay. Naalala niyo yung sinabi ko po kahapon, yun yung pinaisip sa akin ng Panginoon eh. Hindi ka pa kahit nasa simula ka pa lang ng hakbang ng Panginoon, hindi ka pa natatapos, siguradong tagumpay ka na. Amen. Bakit minsan may nagsisimula sa hakbang ng Panginoon pero hindi nagtatagumpay kasi bigla silang bumabaliko? Pero ang katotohanan mga kapatid, yung lahat ng pagdadaanan nating mga pagsubok at mga tensyon, mga paghihirap sa buhay, hindi ka pa dumadaan, hindi ka pa dumadaan sa punto na iyon, sigurado ang ating tagumpay. Amen. Basta ang Panginoon na ang nagli-lead sa atin in all our ways. Amen. Amen? So yung mga hakbang ng Panginoon, ano man ang kaparaanan niya na ginagawa sa ating buhay, hindi natin kailangan pang matakot, kailangan lang nating magtiwala sa kanyang kaparaanan. Dahil kahit anumang kaparaanan yan, it will always leads us to victory. No, alam natin yan, Romans 8 verse 28, tama ba? Amen. All things work together for good. Pag sinabing all things, pati yung mga bad things, mga sad things, hinuhulma ng Panginoon para maging mabuti para sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Ang kailangan lang natin gawin ay una, katulad sinabi nung sa Proverbs 3:5-6, do not lean on our own understanding. Huwag tayong manangan sa ating sariling kaunawaan, sariling kaparaanan. Pangalawa, in all our ways, always acknowledge God. Amen? Kaya, as our conclusion for today, consider your ways. Pag-isip-isipan natin yung ating mga hakbang. Baka mamaya ay hindi na pala ang Panginoon ang nahuuna sa atin. Kaya tayo nakakaranas ng mga kapighatian. Iba kasi yung lumalakad sa Panginoon na nakakaranas ng kapighatian. Iba rin yung lumalakad sa kanyang sariling lakad na dumadanas ng kapighatian. Yung lumalakad na hindi nahuuna ang Panginoon, lagi yung pasuko. Sumusuko yan palagi, bumibigay yan palagi.
Pero yung lumalakad na ang Panginoon ang nauuna sa kanya, sa kabila ng mga kahirapan, lagi yan nagpapatuloy. Amen. Lagi yan masaya. Hindi yan nakakaisip na tumalikod. Hindi Amen. nakakaisip na bumigay. Hindi yan nakakaisip na mag-give up. Kaya consider our ways. Tingnan natin kung sino talaga yung nauuna sa ating mga hakbang. Tingnan natin kung sino yung nauuna talaga sa ating mga desisyon. Baka ang nauuna na ay yung ating sarili. At hayaan natin na ang Panginoon ang manguna sa ating mga hakbang. Amen. Nang sa ganoon, mga kapatid, di pa tayo lumalabas sa lugar na ito, tagumpay ka na. Imagine niyo yun, hindi tayo pupunta sa isang battlefield na kahit prepared ka, tinakabahan ka pa din. Yung mga, may pinapanood akong pelikula ng nakaraan, may mga Marines na, mga sundalo na, well-trained naman, prepared naman, pero papasok sila sa pag i-deploy na sila, nandun pa din yung kaba nila. Teka na, baka mamatay ako dito, di ko alam kung sino yung kakaharapin ko dito. Pero tayo mga anak ng Diyos, di mo pa alam kung ano yung pagdadaanan mo, siguradong tagumpay ka na. Hindi ka na natatakot kasi alam mo yung iyong general, superintendent, yung general ay ang Panginoon. Amen? So consider your ways. Pag-isip-isipan natin kung ano yung ating mga hakbang. Nang sa ganoon, mas sigurado natin yung ating tagumpay. Merong phenomenon na palagi nangyayari kay Pastor Limuel at ewan ko kung gaano katotoo, pero ni-research ko din. Lagi niyang naabutan yung 11:11 sa oras. Sino ang laging pag nagtitingin sa oras o kaya nagbubukas sabi nila, unang ko narinig ko kay Pastor Limuel sabi niya, kapag nakikita mo daw yung palagi, ibig sabihin, meron daw anghel na nagsasabi sa'yo, oy, teka lang, lumalayo ka na sa hindi na tumatama yung hakbang mo. Nang ni-research ka ng mas na-curious din ako Nang ni-research ko, sabi daw doon, pag nakita mo daw yung 11:11, ibig sabihin nun, nasa tama kang landas. So kaya meron magandang mangyayari. Di pinag-pray ko. Ito namang gusto palagi na may magandang mangyayari. Pinag-pray. Sabi ko, Panginoon, gusto ko rin maranasan rin yun, yung 11:11 na yun. Magkano ka ba ito? Shopee lang pala yung gusto. Di sabi ko, Panginoon, gusto ko rin yung 11:11. Alam niyo po ba, umilang lang ako ng ilang araw, lagi na rin nangyayari sa akin. Napapadalas din, sabi ko, teka lang, mas lalong lalito ata ako ngayon kung sinususundin ko. Pero hayaan natin na kahit wala tayong makitang 11:11. 7-11? Dito sa Taiwan, pag nakita ka ng 7-11, alam mo, ligtas ka Pag nakita ka na sa bundok, lalo na itong nagbumabiyahe kami, pag nasa bundok kami, nakita na ako ng family mart 7-11, okay na kami. Nandito na kami sa city. Kahit wala tayong makitang 11-11 o safe place, basta makita lang natin ang Panginoon sa ating lugar. At ang salita ng Diyos, maging panatag tayo. Na alam natin na lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Tayo natin manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. Hallelujah. Salamat sa inyong salita, Panginoon. Hinihiling ko po sa inyo sa pagsama ng mundo at sa pagsama ng aming nakakalipot sa amin, O Diyos. Hinihiling ko po sa inyo, Lord, direct our steps. Ayusin niyo po yung aming hakbang, Panginoon. Hindi man namin maabot yung sinasabi ng ilan na childhood. Hindi man namin maabot yung sinasabi ng ilan na adulthood, yung magandang adulthood, adult life, or working life. Hindi man namin masunod yung pamantayan ng mundo. Masunod lang namin, Panginoon, ang inyong sinasabi din yung kaparaanan. Okay na kami. Dahil ang tagumpay ay hindi sa kaparaanan ng mundo, kundi ang tagumpay ay sa kaparaanan ninyo, Panginoon. Amen. At yan ang nais namin na magawa, Panginoon. Yung kaparaanan ninyo, yung kaisipan ninyo. Dahil doon lamang, Panginoon, katulad sinasabi ng iyong salita, doon lamang namin makikita ang tagumpay. Yung iba, Panginoon, na nasunod ang paraan ng mundo, natuwa ang mundo sa kanila, pero hindi naging sigurado ang kanilang tagumpay. Kami, Panginoon, right now we declare, kami na mga susunod sa inyong hakbang, Amen. sunod sa inyong kaisipan, Panginoon, inaangkin namin ng tagumpay. Amen. Dahil sinasabi rin sa inyong salita, Panginoon, na pagtagumpayan nyo na ang mundo. At kami, Panginoon, nakasama sa parada ng tagumpay, ay kasama sa tagumpay na iyon, na kayo ang nangunguna. Amen. Kaya sa aming buong buhay, Panginoon, habang kami narito sa Taiwan o sa iba pang lugar, Panginoon, sa aming pamilya, kayo, Panginoon, ang laging masunod. Kayo, Panginoon, ang laging mauna. Sa bawat isang narito, sa bawat kabataan, sa lahat ng bawat churches, O Diyos, sa lahat ng hindi namin kasama dito, mga nagsiuwian na, Panginoon, hindi nakasama sa lugar ng Wayan, hinihiling ko po, Panginoon,
Kayo po ang manguna, O Diyos, Amen. upang masigurado namin ang tagumpay. Hallelujah. Salamat sa inyo. Aming Ama, hinihiling ko rin po, Panginoon, ang lahat ng mga lakad pa namin sa oras na ito, sa mga susunod pang oras, pupunta namin sa ilog, sa water baptism. Panginoon, hinihiling ko po sa inyo, ingatan niyo po kami. Amen. Layo niyo kami sa kapahamakan at sa lahat ng mga disgrasya at makauwi kami mamaya lahat ng maluwalhati. Parating kami ng ligtas, Lord. Panginoon, sa aming mga pag-uwian. Salamat po sa inyo, aming Ama. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.